Si Bruno ay masayang umuwi kahapon, galing sa sabong. Uwi-uwi ang 20,000 pesos na panalo niya. Lunes ay back to work na naman siya. Marami ng gawa at mainit ang kanyang ulo. Ang aga-aga ay tumawag pa ang paring Jigo niya at sinisingil siya sa utang na 20,000. Pambihira, ang aga-aga? Lunes na Lunes ay nambubwisit ka eh. Sige, dumaan ka sa bahay at may iniwan ako kay misis. Kunin mo ng lahat yon at bayad ko na sa'yo ha. Demonyo, Judas! Ganyan lang talaga magmura si Bruno. Pero best friend niya ito ang si Jigo. Si Jigo ay binata pa kaya mapera. Matagal na niyang inaasam ang maganda at mistisang misis ng best friend niyang si Bruno na si Laura. Mahilig sa babae itong si Jigo, na isang tambay na anak mayaman. Habang nasa daan at papunta sa bahay ng mag-asawang Bruno at Laura, ay nakaisip siya ng isang pilyong biro. Nagulat pa si Laura sa biglang pagdating ni Jigo. Pinatuloy nito ang kaibigan ng asawa. Matagal na rin niyang kilala si Jigo at alam niyang mayroong malaking pagkakautang ang kanyang asawa dito. Noong dalaga pa lang siya ay niligawan din siya ni Jigo. Type niya rin si Jigo dahil sa pagkahang nito, pero ang mas responsableng si Bruno ang pinili niyang pakasalan. Naging best man pa nila sa kasal si Jigo. Mag-soft drinks ka muna, Jigo. Alok ni Laura, sabay ko paglapag ng bote sa lamesa sa sala na nasa harap lang ni Jigo. Mabilis ang mga mata ng binata at huling-huli niya ang eksenang to. Nasipat niya ang kalusugan ng hinaharap ni Laura na hindi na naisip magsuot ng pantakip sa ilalim ng sandong maluwag. Dito pa lang ay tinamaan na si Jigo ng uhaw. Ano nga palang sadya mo? Bakit bigla kang napadaan? Tumawag ako kay paring Bruno kanina para singilin siya sa utang ninyo. Ayaw pa sanang ibayad ni Laura ang iniwang pera ni Bruno dahil kapos pa sila ng pambayad sa tuition ng mga anak at renta sa bahay. Kaya nakiusap ito na kung pwede ay sa Pasko na lang sa bonus sila magbayad. Biglang pumasok sa isip ni Jigo. Nahaluan ng biro ang seryosong usapan. Sinabi ni Bruno na pumunta raw ako dito at magpapaano ka sa akin para makabayad kayo sa utang. Ang biro ni Bruno. Nabigla si Laura at namula ang muka sa gulat. Natigilan ng mga ilang segundo bago nakasagot. Gago ka ba? Hindi yan gagawin ng mister ko, no? Kahit tawagin mo pa siya. Ang sabi ni Jigo. At tinungo ni Laura ang telepono at idinayal ang numero ng office ng asawa. Hello? Sa kabilang linya ay nabusesan agad ni Bruno ang misis at pasigaw na sinabing, Nandiyan na ba si Jigo? Ibigay mo na ang kailangan niya para bayad na tayo sa kanya sa utang. Ganon talaga si Bruno pag nasa trabaho. Ayaw na iistorbo sa sobrang subsob sa trabaho. Nabigla si Laura at nabitawan pa ang telepono. Gusto pa sana niyang linawin ang mga bagay-bagay pero nang maibalik na niya sa tenga ang telepono ay naibaba na ni Bruno ang telepono sa kabilang linya. Tulalang ibinaba ng mistisang misis ang telepono at bumalik sa set sa sala kung saan naghihintay ang cool na palabirong si Jigo. Nanlulumong umupo ang misis sa kanan ni Jigo sa mahabang set ng sopa. Isinandal ang likod at napatingala na lang sa kisame sa pag-iisip. Totoo ba ang narinig niya sa telepono? Mabilis ang takbo ng kanyang isip. Nalilito siya. Binasag lang ni Jigo ang katahimikan sabay sabing, Sige na Laura, please. Minsan lang naman to eh. Alam mo namang matagal na kitang gusto. Hindi mo lang ako pinapansin. Katawa ng kailangan ni Jigo. Kaya iyon ang kailangang ibigay ni Laura ayon sa sinabi ng mister sa telepono. At pagkatapos noon, bayad na sila sa utang nila.
Ang mga sinabi ni Jigo ay biro lang pero kung tototohanin ay mas okay. Kaya niyang magbiro ng ganoon sa mag-asawang Bruno at Laura dahil matagal na silang magkakaibigan at kilalang kilala ng mag-asawa ang pagkabastos magbiro ni Jigo. Pero si Laura ay talagang nalito na ang isip at naghihintay na lang ng mga susunod na mangyayari. Naiisip na lang niya na baka sobrang nagipit na ang kanyang mister at napapagod na ng sobra sa pagtatrabaho. Walang maitulong sa paghahanap buhay ang mistisang misis dahil nasa bahay lang siya. Iyon lang ang papel niya, ang mag-alaga ng mga bata. Bantayan ang bahay para hindi manakawan at hintayin ang pag-uwi ng mga anak mula eskwela at ng mister na pagod mula sa trabaho. Kung mayroon lang siyang magagawa ay tutulong siya. Ito na ang pagkakataon ni Laura na makatulong sa asawa kapalit ng pagpapaubaya ng kanyang katawan sa kaibigan nito. Tumayo si Jigo at inilakang pintuan. Pagkatapos ay siniguro pang nakasara ang kurtina sa harap ng bahay. Naupo siya ulit sa tabi ng misis ng paring Bruno niya. Nakapikit ang mga mata ni Laura nang sabihing, "Tapusin na natin agad to ha." Sinuyo agad ni Jigo sa labi si Laura pero ayaw gumanti ng magandang may bahay. Nagtanggal pa ng wedding ring ang misis. Sa pagkakataong to ay kailangan muna niyang kalimutan ang sinumpaan sa kasal sa asawa. Humaplos ang kumpare sa ibabaw ng kanyang sando na may kasamang panggigigil. Mahinang pigil na boses ang narinig ni Jigo sa misis ng kaibigan. Inalis ni Jigo ang sando ni Laura. Doon niya unang napagmasdan ang kabuuan ng magandang misis ng malapitan. Napakaganda pa rin ang kanyang katawan kahit may 2 anak na. Makinis, maputi, at napaka-sexy. Sa nakikita pa lang ni Jigo ay muntik na niyang marating ang rurok. Muling dumapo ang haplos ni Jigo kay Laura. Alam ni Jigong pinipigilan lang ni Laura ang kanyang boses. Hindi natin alam kung nahihiya lamang siya o ayaw niyang malaman ng kumpare na nag-e-enjoy na siya. Bumaba pa ang kamay ni Jigo at tuluyan ng naabot ang dapat na para lang kay Bruno. Tuluyang ibinaba ni Jigo ang shorts ni Laura at lumuhod, saka ibinukas ang mga binti ng mistisang misis. Sa puntong yon ay hindi na nakatiis pa si Jigo. Napapasara na lang ang hita ni Laura sa kapilyuhan ng kumpare. Hindi niya alam kung saan mapapakapit, kung saan-saan pumupunta ang kanyang kamay hanggang sa napasabunot siya sa buhok ng kaibigan. "Tama na, Jigo," ang sabi niya. Naupo si Jigo sa tabi niya. Kinalas ang sintron at ibinaba ang zipper. Nanlaki ang mga mata ng magandang misis nang mabungaran ang pinagmamalaki ng kumpare. "Grabe yan," ang tanging sabi niya. "Wala pa yan," nakangising sabi ng binata. "Pero mas higit yan kay Bruno," at natitigilan niyang sabi. Nagtanggal na ng pantalon ng binata at binuhat papasok ng kwarto ng mag-asawa ang misis ng kaibigan. Inihiga niya sa kama si Laura. Napakagatlabi ng tuluyan, ang kanina lang ay nag-aalangang misis. Lumapit ang binata sa misis at sinalubong siya ng halik at pumwesto si Jigo sa pagitan ng binti ni Laura para tuluyang angkinin ang misis ng kanyang kumpare. Sa puntong yun ay unti-unti nilang natamasa ang pag-iisa nilang dalawa. Hindi matiis ni Jigo ang maging marahas sa misis ng kaibigan dahil na rin sa panggigigil, kaya nagsimulang umuga ng sobra ang kama ng mag-asawa para itong masisira. Napakapit na lang ng maigpit ang magandang misis habang nakayakap ang kanyang mga hita sa bewang ni Jigo para itong nawala sa sarili at tuluyang nadala sa kakaibang alapaap. Lalo pang nanggigigil si Jigo nang mapagmasdan ang magandang mukha ni Laura na nakapikit habang kagat labi dahil sa labis na pagkadala.
Maya-maya pa ay hindi na nga nakapagpigil ang dalawa ay tuluyan na nilang narating ang rurok. Dahil sa sobrang nagustuhan ng mistisang misis ang nangyari, ay humalik pa to sa labi ng kaibigan. Napatingin si Laura sa wall clock at biglang naalalang malapit nang dumating ang mga anak niya mula sa eskwela. Dali-daling nag-ayos ang dalawa at nagpaalam na rin si Jico. Kakaalis lang nito nang dumating ang mga bata. Naging abala na rin naman si Laura sa pag-aasikaso sa mga anak. Paminsan-minsan ay kinukurot-kurot pa niya ang sarili niya pag naiisip niya ang nangyari. Panaginip lang ba yun? Paanong nangyaring ibinigay niya ang sarili niya sa ibang lalaki? Makabayad lang sa kanilang utang. At papaanong pinayagan ng asawa niya na tikman siya ng kanilang kaibigan bilang kabayaran ng 20,000 na utang. Mabilis ang mga oras at dumating si Bruno ng mga alas 10 ng gabi. Tulog na ang mga bata. Tahimik na nagsalo ng hapunan ang mag-asawa sa hapagkainan. Walang imikan. Sa isip ni Bruno ay trabaho pa rin. Samantalang ang kay Laura ay ang malaking katanungan. Mahal pa ba siya ng kanyang asawa? Bakit ipinambayad lang siya sa utang nito? Naghahanap lang siya ng tamang timing para pag-usapan ang nangyari. Hanggang sa magulat si Laura nang nag-ring ang telepono nila. Pinuntahan niya ito at ang nasa kabilang linya ay si Jico. Hello Laura, pasensya ka na kanina ha. Sinamantala ko yung kahinaan mo. Sana'y patawarin mo ko. Hindi totoong pinapunta ako ni Bruno dyan sa inyo para ipambahid ka sa utang. Mahal na mahal ka ng mister mo. At hindi siya papayag na mangyari yun. Pero yung utang ninyo sa akin, ay huwag mo nang bayaran. Itago mo na lang yung 20,000. Sa'yo na yan, para kung mayroon kang gustong bilhin, ay mayroon kang magagamit. Pero huwag na huwag mo sasabihin kay Bruno ang nangyari. Papatayin niya tayo. Napangiti lang si Laura. Naisip niya na naisahan siya ng kumpare. Pero okay lang siguro. Nag-enjoy naman siya at nagkaroon pa siya ng pera. Huhugasan na lang niya ang katawan niya. At mamaya ay pwede na naman to kay Bruno. Hanggang dito na lang po ang ating story. Hindi ko masisisi ang aking ninong Michael kung magkaroon siya ng kakaibang uhaw sa akin. Simula kasi nang tumira kami ng mister ko sa bahay niya, ay napadalas ang pagsusuot ko ng manipis na santo dahil sa El Nino. Minsan nga sa sobrang init, ay hindi na rin ako nagsusuot ng takip sa aking hinaharap. Kaya naman nagpipiesta ang dalawang mata ni Ninong nang maaninag niya harap-harapan ang aking mga itinatago sa katawan. Kapag ganito nakikita ko ang aking ninong na tila napapanganga sa akin, ay nakakaramdam ako ng kakaiba. Kakaibang excitement at uhaw kasi ang nararamdaman ko kapag alam kong may ibang lalaking natatakam sa akin. Lalo pa sa ninong ko na matured na. Si Ninong Michael ay nasa edad 50 na. May 3 anak pero mga nasa abroad na. Ang asawa naman nito ay matagal lang yumao, kaya mag-isa na lang ito sa buhay. Bata pa lang ako ay talagang close na kaming dalawa. Matapos naming ikasal ng aking asawa ay nag-work kami agad sa Makati. Kaya naman nang nalaman ni Ninong na naghahanap kami ng mauupahan ng aking mister, ay sinabihan niya kami na tumira na lang sa bahay niya pansamantala para makatipid at makapag-ipon ng mabilis, lalo't malapit lang ang bahay nito kung saan ang opisinang pinapasukan namin ng aking mister. Sumang-ayon naman ang aking mister dahil paborito sa amin para mapabilis kaming makaipon at makapagpatayo ng sarili naming bahay. Dahil sa pagka-workaholic namin ni mister, ay unti-unting naging malamig ang pakikitungo namin sa isa't isa. Natuon lahat ng oras namin sa trabaho. Pag-uwi namin ng bahay, pagkatapos kumain, ay bagsak na agad kami sa kama.
ni kalabit ay hindi na magawa ni Mr. sa akin dahil sa pagod. Naalala ko tuloy nung mag-boyfriend pa lang kami. Walang araw na hindi kami nagpapakasawa sa kama. At yun ang bagay na parang gusto kong maranasan ulit that time. Isang beses, nag-file ako ng leave sa trabaho dahil masama ang pakiramdam ko. As usual, suot ko ang manipis na sando na tinernuhan ko ng maigsing short. Hindi na ako nagsuot ng panloob nang lumabas ako ng kwarto dahil wala namang ibang tao sa bahay kundi si Ninong lang. Good morning, Trixie. Bati sa akin ni Ninong. Nagkakape siya sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning po, Ninong. Tugon ko naman sa kanya. Late ka na yata gumising ngayon. Wala ka bang pasok? Tanong niya sa akin. Nag-leave po ako ngayon eh. Masama po kasi yung pakiramdam ko. Excuse mo muna ha, magbabanyo lang ako. Go ahead, Iha. Aniya. Ramdam ko na nakatingin siya sa akin habang nakatalikod ako sa kanya. Pagbalik ko ng salas, ay nginitian niya ako. Yung ngiti niya ay tila ba may binabalak. Marunong akong mag-massage. Baka gusto mo lang para mabawasan ang bigat ng pakiramdam mo. Aniya. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano niya pagmasdan ang pag-alo ng aking harapan habang naglalakad. Wow, talaga? Bala ko nga ho sanang magpamasahe sa labas. Mabuti na lang at marunong kayo. Hindi ko na kailangang lumabas. Sagot ko sa kanya at sinabayan ko yon ng pilyang ngiti. Hindi ko alam kung ano ang epekto noon sa kanya. Ngayon mo na ba gusto magpamasahe o mamaya na lang, Iha? Tanong niya sa akin. Ngayon na lang po siguro dun sa kwarto ko. Okay lang po ba? Tugon ko sa kanya. Okay, sige. Kukunin ko lang yung oil sa kwarto ko. Tumayo si Ninong para kunin ang kanyang oil na gagamitin. Mauna na po ako sa kwarto. Sunod na lang po kayo. Pahabol ko pa sa kanya. Pagdating ko ng kwarto ay inalis ko agad ang suot kong santo. Pagkatapos ay dumapa ako sa kama. Hinintay ko siyang dumating. Ilang saglit lang ay may narinig akong mahinang katok sa pinto ng kwarto namin kahit hindi naman ito nakasara. Sipo, Ninong. Tuloy kayo. Narinig ko ang yabag ng kanyang paa papalipit sa aking pwesto. Nakaredy ka na pala eh. Iyon lang ang nasabi niya sa akin nang makita niya ang makinis kong likod. Kanina pa po, sisimulan niyo na po ba? Nakangiti kong sabi sa kanya. Wow, ang kinis naman ng likod mo, Trixie. Paghanga niya nang makita ng malapitan ang likuran ko. Tila di siya mapakali nang sulyapan ko siya. Pumesto siya sa aking tagiliran. Naglagay siya ng langis sa kanyang palad. Maya-maya lang ay naramdaman ko na ang init ng kanyang paghaplos sa aking likod. Marahan ang paghaplos niya papunta sa aking bewang. Napapapikit ako sa husay niya. Okay bang pagmasahe ko sa likod mo, Iha? Tanong pa niya sa akin. Magaling mo pala kayo sa ganyang bagay? Tugon ko naman sa kanya. Salamat. Kung ganito kasi ang imamassage yung katawan, talaga namang gaganahan ka. Sagot dito sa akin. Ano naman pong iba sa katawan ko sa mga dati mong namasahe? Natatawa kong tanong sa kanya. Well, iba kasi ang pagkakinis ng kutis mo. Parang high class kumbaga. Sagot niya sa akin. Sa puntong yun ay parang dumidiin ang kanyang kamay. Hindi naman masakit, pero lalong nakaka-relax ang bawat pasada niya sa aking likod. Likod lang ba ipapamassage mo? Tanong niya sa akin habang patuloy lang sa ginagawa. Sa likod lang muna, Ninong. Ang husay niyo kasi, pero mamaya sa hita ko naman. Sabi ko sa kanya, pero yung tono ng boses ko ay parang iba na. Hindi ko mapikil ang sarili ko sa kakaibang nararamdaman. Sa tagiliran mo, hindi ba nananakit sa parting to? Pinasadahan ng haplos ni Ninong ang magkabilang tagiliran ko, malapit sa kalusugan sa harapan ko. Ang sarap naman dyan, sabi ko nang may dumaloy na kuryente.
kaya parang kinilig ang aking katawan. O sige, uulitin ko sa parting to. Inulit-ulit niya ng ilang beses, pero sa pagkakataong yon, ay sumusobra na siya nang nagtungo ang kanyang haplos sa ilalim ng aking shorts. Hindi na ako tumutol sa kanyang ginawa, dahil gusto ko naman. Okay na bang pakiramdam mo? Hindi agad ako nakasagot sa kanya, dahil tinabla na talaga ako sa oras na yon. Hindi ko na talaga napigilan ang aking sarili. Mula sa pagkakadapa, ay humarap ako sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko dahil bumulaga sa kanya ang kabuuan ng aking harapan. Agad kong hinila ang dalawang kamay niya para mapatagan siya sa akin. Napangiti ito sa aking ginawa at agad naglakbay ang kanyang kamay sa kung saan-saan, kasabay ng masuyo niyang paghalik sa akin. Sa sobrang uhaw ay gumanti na rin ako. Sa puntong yun ay nawala ako sa aking sarili. Tuluyan na akong naging alipi ng aking kahinaan. Nawala sa isip ko na meron na akong asawa. Nalimutan ko rin na ninong ko pala siya. Bumaba ang halik ni ninong mula sa aking tenga, papunta sa leeg, at bumaba pa ng tuluyan. Kaibang kiliti ang naramdaman ko ng oras na yun. Wala nang atrasan to. Kung itutuloy niya to, ay ibibigay ko ang aking sarili ng buong buo. Pero kung hindi naman, ay magmamakaawa ako. Hindi ako papayag na mabitin ako. Ilang saglit pa ay hinablot niya pa ibaba ang suot kong shorts at ibinukas ang aking mga hita. Agad siyang pumwesto sa aking pagitan at nagkatitigan kami habang yakap-yakap ko siya sa bato. Iha, ilang babae na ang nabaliw dito. Pagmamayabang niya pa sa akin. Pagkasabi niya noon, agad akong napasulyap sa kanyang ibaba. Inalis na rin pala niya ang kanyang suot na shorts. At para akong natakot sa malahiganti kong nasilayan. Hindi ba ako kawawa dyan? Halos doble yan sa asawa ko ninong ah. Tanong ko sa kanya na parang na-excite pa na may halong kaba dahil ngayon lang ako makakaranas ng ganito. Ako bahala, iha. Kumapit ka lang. Pagkasabi niya noon ay muli niyang sinuyo ang aking labi. Hanggang sa napapikit na lang ako na ang tuluyan kong matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Para akong bumalik sa pagka-inosente at parang naging first time ko ulit that time. Medyo nahirapan ako pero hindi naglaon. Ay para na akong mababaliw sa tindi ng tinatamasa. Noon ko napagtanto na totoo nga ang sinabi ng aking ninong na marami na raw nabaliw sa kanya. Nadagdagan pa nga ang mga babaeng nabaliw. At ako yon. Halos mamuti na ang mga mata ko ng mga oras na yon. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit na para bang ayaw ko na siyang pakawalan pa. Tumagal ng ilang oras ang pagpapakasasa namin ni Ninong. Tagaktak ang aming pawis at hingal na hingal pagkatapos. Habang nag-aayos ng sarili, ay umamin sa akin si Ninong. Matagal na akong takam sa'yo. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo. Tsaka hindi ko rin alam kung papatol ka sa akin dahil may asawa ka na. Paliwanag niya. So, paano yan, Ninong? Nakaisa ka na sa akin. May bala ka ba bang ulitin to sa akin? Ito kaagad ang aking sinabi. Ikaw ba? Gusto mo pa bang ulitin to? Ibinalik niya agad ang tanong sa akin. Kung hindi malalaman ng asawa ko, bakit naman hindi? Nakangiti kong sagot sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, lalong tumindi ang aking pagkakasala. Hanggang sa magpasya na akong lumipat ng bahay nang magising ako sa katotohanang mali ang aking mga ginagawa. Labis-labis na rin kasi ako nakukonsensya sa aking mister. Ngunit hindi ko masabi sa kanya ang katotohanan. Sa ngayon ay may isa na kaming anak ng asawa ko at masaya na kami. Kinalimutan ko na rin ang lahat ng yun. At sana ay tuluyan na nga maibaon ko yun sa limot.
Hanggang dito na lang po ang ating story. Matapos ang lahat ng namagitan sa amin ni Tito Ronnie, noong ako ay nasa 17 anyos pa lamang, ay muli na naman itong naulit. 21 years old na ako that time. Summer vacation noon at sawi ako sa pag-ibig. Kaya ngayon ay gusto kong i-share ang isa sa aking pinaka-enjoyable na karanasan kay Tito Ronnie na pinsang buo ng mami ko. Nagsimula ang lahat nang malaman ko na ang third party pala sa breakup namin ng boyfriend kong si Raymond ay ang best friend ko noong high school. Naalala ko pa, January 2, 2009, nang makipag-break sa akin ang boyfriend ko. Ang dahilan niya ay parang kaibigan na lang ang pagmamahal niya sa akin at wala raw third party. Nasaktan ako dahil mahal ko talaga siya. Pero move on lang ang payo ng pamilya ko at mga kaibigan. March 2009 at patapos ng school year, pahilom na rin ang broken heart ko. Nag-e-enjoy kami ng mga classmates ko na kumakain sa isang resto dahil last day na ng classes. Nang makita ko si ex-boyfriend, nakasama si Wela na best friend ko sa high school na naglalakad at magka-holding hands. Sabi ng isang classmate ko, "Ay Ana, hindi ko nasabi sa'yo noon pa sa isang Christmas party last year. Nakita ko na si Wela at Raymond na medyo sweet na sila pero hindi ko pinansin kasi alam ko close kayong tatlo, kaya hindi ko na nabanggit sa'yo." "Ah, ganun ba? Okay lang, naka-move on naman na ako eh." Sagot ko naman. Umuwi ako sa bahay no na medyo nakakaramdam na naman ng sakit sa kalooban. Pero kailangan kong makumpirma kung totoo nga ba na habang kami pa ni Raymond ay nagkakamabutihan na sila ni Wela na best friend ko. Tinawagan ko ang kasambahay ng pamilya ni Raymond. Nahihiyang umamin ito sa akin na habang kami pa nga ni Raymond ay girlfriend na rin niya si Wela. Nanumbalik ang sakit at pagkasawi sa aking puso. Para bang second chapter ng aking pag-iyak at pagdadalamhati. Nakwento ko sa mami ko at sinabi niyang kailangan ko talagang kalimutan si Raymond dahil hindi siya ang karapat-dapat na lalaki sa akin. Ang sabi ko, gusto kong magbakasyon, yung malayo sa Maynila para malibang at malayo ang isipan ko. Sabi ni nanay na tamang-tama raw at pupunta sila ng isa kong tita sa Legazpi sa Bicol. Sa bahay ng lolo at lola ko. Sumama naman ako. 1 linggo lang sana pero ang sabi ko ay gusto ko pang magtagala sa probinsya. Kaya naman nauna silang bumalik sa Maynila at naiwan ako sa bahay kasama ang lolo at lola ko at kasambahay nila. Minsan naiwan akong mag-isa sa bahay. Nagpunta sa kabilang bayan ang lolo at lola ko. Kasama ang kanilang kasambahay. Isinasama nila ako pero sabi ko ay sa bahay nilang ako. At ako na lang ang magbabantay dahil overnight sila doon sa kamag-anakan nila. Nang gabing yun dahil mag-isa ako ay nalungkot ako dahil naalala ko ang ex kong si Raymond. Aaminin ko na namimiss ko siya. Yung mga nakakasabik na nakaraan namin sa kama. Halos 2 times a week kung magsalo kami basta walang tao sa bahay nila. Nag-init ang pakiramdam ko dahil 4 na buwan pa nang huli akong nakatikim sa aking ex. Hindi tuloy ako dinalaw ng antok. Hinahanap-hanap ko talaga ang kalinga ng lalaki. Aaminin ko na tuwing naiisip ko ang mga tagpo namin ng ex ko ay kusa akong nagsisikap bilang pagtugon sa uhaw. Subalit iba pa rin talaga ang tunay na pagdiniig. Naisip ko na sana ay may katabi akong lalaki sa oras na yun. Lalaking magdadala sa akin sa alapaap. Nakaramdam ako ng uhaw, kaya bumangon ako para uminom ng tubig sa ibaba. Lumabas ako ng kwarto at bumaba sa first floor. Bigla ako nakaramdam ng takot. Bukas ang ilaw sa banyo at may tao. Kumuha ako ng mahabang kutsilyo sa kusina at pati walis tambo ay kinuha ko rin. Unti-unti akong lumapit.
Nakabukas ng bahagya ang pintuan. Biglang lumakas ang kabog ng puso ko nang makilala ko ang nasa loob ng CR na naliliko. Si Tito Ronnie. Subalit nagtataka ko. Ang pagkakaalam ko ay nasa Saudi siya, kasamang asawa at isang anak. Bakit nandito siya? Tanong ko sa sarili ko. Kung paano siya nakapasok, ay siguradong may sarili pa siyang susi dahil dito naman siya nakatira noong binata pa siya. Naalala ko pa, nang matapos ang lihim na relasyon namin ni Tito Ronnie noon, ay naging normal naman ang pakikitungo namin sa isa't isa. Tuwing may okasyon o reunion ang pamilya or ordinaryong pagkakataon na magkikita-kita, ay nakakapag-usap naman kami na hindi naiilang sa isa't isa at hindi namin binabanggit ang mga nakaraang nangyari sa amin sa kama. Itinulak ko ng bahagya ang pintuan. Gugulatin ko sana siya pero biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi ko sinasadyang mahasilayan ang pinagmamalaki niya na sinasabon ng kanyang kamay ng mga oras na yun. Agad akong bumalik ng kwarto ko at hindi na uminom ng tubig. Lalo akong nabalisa sa aking nakita. Maganda pa rin ang pangangatawan ni Ronnie. At masasabi kong nabiyayaan talaga siya simula noon pa. Labis akong tinablan sa aking nasilayan. At di ko na namalayan na napapahaplos na pala ako sa aking katawan hanggang sa naisipan kong mag-shower din dahil hindi pa rin maalis ang kakaibang uhaw sa aking pagkatao. Nakiramdam ako kung may gumagalaw o ingay sa ibaba. Nang wala, ay agad akong bumaba sa first floor. Lumingon-lingon pa ako at hinanap si Tito. Wala akong nakita, kaya pumasok na ako at nag-shower sa banyo. Dahil hindi mapawi ang sabik sa aking pagkatao, ay muli kong tinugunan ang pangailangan ko habang iniisip ko si Tio Ronnie. Nang makatapos akong mag-shower, ay itinapis ko na ang tuwalya sa aking sarili at agad lumabas ng banyo. Pero nagulat ako dahil nasa labas pala ng CR si Ronnie at naghihintay, nakatapis din ang tuwalya. Bigla akong nahiya dahil baka narinig niya ang mga pigil na boses ko kanina lang. Tito Ronnie, nandito ka pala? Kailan ka pa dumating mula Saudi? Ikaw Ana ha? Akala mo hindi kita nakitang nakatingin sa akin kanina? Ha? Hindi po ha. Nang makita kong may tao sa banyo ay umalis na ako. O, kita mo? Bakit una mong sinabi nang makita mo ko ay nandito pala ako? Kanina mo pa pala ako nakita. Kasi naman ho, akala ko mag-isa lang ako dito. Tapos bigla may kasama na ako. Akala ko nga magnanakaw ka, no? Bakit umalis ka pa, Ana? Nahihiya ka ba sa nakita mo? Nakita mo naman ang lahat-lahat sa akin, di ba? Nakakapanibago lang po. Ang tagal na kasi noon. Bigla akong napansin na may bumukol sa kanyang tuwalya at di ako makatingin ng diretso sa kanya. Akyat na ako, Tito Ronnie. Magbibihis na po ako. Lumakad ako palayo sa kanya. Pero pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa braso ko at tinitigan ako sa aking mga mata. Ana, maski may nakatapis na tuwalya sa katawan mo, ay sigurado akong mas hulmado na to. Sexy-sexy ka na at ang laki ng pinagbago mo, ang sabi ni Ronnie. Wala akong masabi at naiilang pa rin ako sa pagkakatingin niya sa akin. Heto na ang lalaki na makakabigay kasagutan sa aking lungkot, sabi ng isipan ko. Pero maski may nangyari na sa amin dati, ay sa tingin ko na mas mabuti nang hindi maulit dahil may pamilya na to. Pero tumingin na rin ako sa kanya at tumitig. Walang nagsalita hanggang sa dumikit ang labi niya sa labi ko. Marahan nung una, ngunit nang nagtagal ay naging marahas. Binuhat niya ako papuntang sala at inihiga sa sofa. Agad niyang inalis ang tuwalya sa katawan ko. Pinagmasdan niya ang kabuuan ko. Grabe, Ana. Ang ganda mo. Ang sexy mo. Mas nakakagigil ka ngayon.
Ngumiti lang ako pero nadala ko habang pinagmamasdan niya ang aking kabuuan at sa kanyang mga salitang binitawan. At muli niya akong hinilikan ng malumanay pababa sa aking tenga at leeg hanggang sa bumaba pa to. Hindi niya namalaya na hinila ko na rin ang tuwalyang nakabalot sa kanya. Mula sa pagkakahiga ay pinaupo niya ako sa sofa at ibinukas ang aking mga hita. Unti-unti siyang lumuhod sa sahig at nginitian niya ako. Namiss kita. Ang tanging naging tugon sa kanyang ngiti. Pagkasabi ko noon ay tuluyan niya akong inangkin ng buo. Halos mapasigaw ako ng matamasang alapaap na matagal kong hinahanap-hanap. Napapapikit ang aking mga mata. Nakakabaliw ang ganitong pakiramdam. Para bang ayaw ko ring matapos ang sandaling yun. Nakailang beses akong pinagsawaan ni Tito Ronnie ng gabing yun at talaga namang naabot ko ang ruro. Nakatulog kami ni Ronnie na magkayakap at pawisan. Inabot na kami ng antok dahil lampas hating gabi na. Akala ko nung una ay panaginip. Nakakaramdam ako ng kiliti sa buong katawan ko, lalo na sa pagitan ng aking mga hita. Idinilat ko pa ang aking mga mata at nakita ko si Ronnie na muling nagpapakasawa sa akin. Sana laging ganito tayo? Ang sabi ko sa kanya habang hinahayaan lang siya sa panggigigil sa akin. Kung pwede lang anay, kasi alam mo naman na hindi dapat to. Di ba may boyfriend ka? Alam ko, Tito Ronnie, pero wala akong boyfriend ngayon. Gusto ko lang habang nagbabakasyon ako, habang nandito ka, pasahin mo ako lagi. O kaya na, 1 linggo ang emergency leave ko. Talagang susulitin kita. Akin ka buong bakasyon ko dito. Sabay ngiti niya. Talagang hindi ako tinantana ni Ronnie hanggang madaling araw. At hinayaan ko naman siya sa gusto niya dahil gusto ko rin naman. Pawis na pawis at hingal habang nakadapa ko sa dibdib niya. At nakayakap pagkatapos ng tagpong yun. Hanggang kumalas ako at nahiga sa tabi niya. Nakatulog ulit kami na magkayakap. Nagising ako halos may liwanag na at sa ingay ng tilaok ng mga manok. Si Tito Ronnie ay tulog na tulog dulot ng pagod sa aming ginawa. At sa biyahe niya mula Maynila at galing pa to ng Saudi. Pinagmasdan ko siyang mabuti mula ulo hanggang paa. 36 years old na siya pero parang gaya pa rin ng dati ang kanyang pangangatawan. Naalagaan niya ang kanyang itsura at napanatili ang kakisigan. Minabuti ko ng tumayo at nagpunta sa banyo para maligo. Pagkatapos ay bumalik ako ng kwarto ko at nagbihis na ako. Nang makaayos ng sarili ay bumaba ako at sumulyap ako sa kwarto ni Ronnie, ngunit wala na siya roon. Nagpunta ako sa kitchen at nagluto ng breakfast. Maya-maya ay may narinig akong mga yapak na papalapit sa akin. Hello Ana, magandang umaga, ang sabi ni Tito Ronnie. Good morning din po, sabay lingon at ngiti ko sa kanya. Makahulog ang ngiti ang kanyang isinukli sabay kindat sa akin. Nakatapis siya ng tuwalya, bagong ligo din. Tumalikod ako sa kanya at sinabing malapit ko nang maluto ang almusal. Ikaw ang gusto kong almusal, Ana. Ang sabi niya. Ha? Baka dumating na sila lolo at lola. Ang naisagot ko na lang. Dinalian na lang natin. Pagkasabi niya noon, agad akong nilapitan ni Ronnie at pinatay ang sindi ng kalan. Pinaharap niya ako sa kanya at sinuyo sa labi. Ewan ko at naging sunod-sunuran ako sa kanya. Agad niyang inalis ang suot kong t-shirt. Agad niya akong binuhat at pinahiga sa ibabaw ng mesa. Sa puntong yun ay muli namin pinagsaluhan ang isa't isa. At halos masira na namin ang matibay na mesa ng oras na yun. 1 linggo kaming nagpakasasa ni Tito. Minsan sa kwarto ko, minsan sa silid niya, tuwing halos 11:00 ng gabi. Siyempre, maingat kami at siguradong walang nakakita sa pagpunta o paglabas-labas namin ng kwarto. Medyo hindi lang kami makahiyaw ng malakas
dahil baka marinig nila lolo at lola o ng kasambahay namin. Natapos ni Tito Ronnie ang mga nilakad niya at nakuha na ang mga dokumentong kailangan niya. Nang araw na pupunta na siyang Maynila dahil babalik na rin siya ng Saudi ay nag-usap kami. Sabi niya ay hindi talaga dapat ang mga nangyayari sa amin. Pero ngayon ay ayaw niyang magsalita ng tapos. Ang sabi na lang niya na in the future kung maiiwasan namin ay kailangang umiwas. Pero pag hindi, let it be, pero huwag palagi. Isang buwan pa sana akong mag-i-stay sa probinsya, pero pagkatapos ng isang linggo ay bumalik na rin ako sa Maynila. Napawi na ni Tito Ronnie ang lungkot ko. At feeling ko, naka-move on na ako ng tuluyan kay Raymond at sa tridor ko na best friend na si Wela. Hanggang dito na lang po ang ating story.